So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1100 full spoiler. Siyempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video nito bilang suporta sa ating channel. So nagsimula ang chapter sa Egghead Island na kung maaalala natin, nagpunta nga si Kuma para ipagamot si Bonnie kay Dr. Vegapunk. Ipinapakita na binisita ni Kizaru ang laboratorio at kasama niya nga ang ilang marines katulad ni X-Drake. So makikita na nga natin finally si X-Drake bilang isang marine dahil sa nakilala na nga natin siya bilang isang pirata at parte ng Worst Generation. Kakalipat nga lang daw ni Dr. Vegapunk sa Egghead Island matapos ang insidente sa Punk Hazard at dahil doon hindi niya nga alam na merong spy na Dendenmushi sa loob ng laboratorio. Dalang araw ni Kizaru ang Dendenmushi ni Saint Saturn dahil sa gustong araw nitong makausap si Dr. Vegapunk. At as we all know, alam niya na nga na illegal itong nakikipag-negotiate sa isang pirata. Pero talagang magiging magandang host nga raw sa mga clone si Kuma. Kaya papayagan nga raw ni Saturn ang deal na ito pero merong tatlong kondisyon. Una nga kailangang maging isang si Chibukai si Kuma at papalitan niya nga ang hindi pinangalanang warlord na tinalo ni Ace a few days ago. So napakaganda nga dahil sa nagkaroon tayo ng insight kay Ace. Siguradong tinalo niya ang sinasabing warlord months pa lamang matapos siyang maglayag at kung maaalala nyo naoperan nga rin daw si Ace na maging isang si Chibukai sa edad lamang na 17. Kaya maaring matapos niyang talunin ang sinasabing warlord sa kanya nga mismo gusto ibigay ng world government ang posisyon na yon. Pero ayun, alam nga natin na tinanggihan ni Ace ang posisyon kaya ito ibinigay ng world government kay Kuma. So yung pangalawang kondisyon nga kailangan maging isang human weapon ni Kuma kung saan dadaan nga raw ito sa isang cyborg surgery. At ang pangatlo buburahin nga raw ang memorya ni Kuma matapos ang surgery ito. So bali ito na nga talaga yung dahilan kung bakit naging isang cyborg si Kuma at nawala nga siya sa katinoan niya. Hindi nga ito yung talagang plano nila ni Dr. Vegapunk dahil sa gagawa nga lang sana sila ng mga clones. Pero unfortunately nalaman nga ito ng demonyong si Saturn. Talagang galit na galit nga raw si Dr. Vegapunk sa gustong yan ni Saturn dahil sa yung pagbura nga raw ng memorya ng isang cyborg parang pinapatay na nga rin daw ito. Pero ang sagot nga ni Saturn wala nga raw sa posisyon ang marine scientist para makipag-argue sa kanya. Pero kahit na nga ganun yung kondisyon ni Saturn pinakita na umiyak daw sa kasiyahan si Kuma dahil finally magagawa niya na nga raw na matulungan si Bonnie. So bali eto na nga yung talagang parang martir na ugali ni Kuma dahil basically talagang parang ipinalit niya nga yung buhay niya para magamot lamang si Jewelry Bonnie. Sa bagay ipinangako niya nga kay Genie na talagang palalakihin niya ng maayos ang bata at sinabi niya rin mismo na kahit sa demonyo makikipag-deal siya magamot lamang ang sakit ni Bonnie. At speaking of the devil talagang nakipag-deal nga siya kay Saturn. So in-explain nga raw ni Dr. Vegapunk na aabutin ng 6 months yung surgery na gagawin kay Bonnie at matapos nga raw yun kailangan itong magpahinga ng 1 taon bago ito makalabas. Habang yung surgery naman daw na gagawin kay Kuma aabot ng 2 taon. Sinabi naman ni Saturn na magiging hostage nga raw nila si Bonnie dahil sa pag nagamot nga raw ito maaaring tumakas nga raw silang dalawa ni Kuma. Kaya matapos nga raw ang 6 months na treatment ni Bonnie mananatili nga raw ito sa custody ng world government. Papakawalan nga lang daw ito pag nabura na ang memorya ni Kuma para hindi makatakas magkasama ang dalawa at hindi na nga rin daw pwedeng makita ni Kuma si Bonnie matapos ang 6 months treatment nito. Pumayag nga raw si Kuma sa mga kondisyon ni Saturn at ang kapalit ipadala nga raw si Bonnie sa Sorbet Kingdom matapos itong magamot para hindi nga raw nito malaman yung patungkol sa naging deal nila. At pumayag naman daw si Saturn dahil sa talagang tutok naman daw ang mata ng world government sa kingdom na yon. At matapos nga raw yun pinakita yung montage na magkakasama si Vegapunk, si Sentomaru, si Kuma, si Bonnie sa loob ng 6 months at talagang napapalapit nga raw sila sa isa't isa. Si Kizaru talagang napakalapit din daw sa kanila at ipinakita nga na sumali ito sa kanilang pizza party at nakipagsayaw nga rin daw ito sa kanila. Makikita nga rin daw natin yung ginagawang surgery kay Kuma at Bonnie gaya na lamang nung pinapalitan ni Dr. Vegapunk yung balikat ni Kuma. So obviously maaring ang sinasayaw dito nila Kuma walang iba kundi yung Dance of Liberation ng Sun God Nika. Maaring kay Kuma nga mismo nalaman ni Dr. Vegapunk ang patungkol sa Sun God Nika kaya niya kilalang kilala ito at nalaman din natin na may alam nga rin si Kizaru patungkol sa Devil Fruit na yon. Matapos nga raw ang 6 months kung saan natapos na yung surgery ni Bonnie, dinala na nga raw ito sa Sorbet Kingdom kung saan winelcome nga ito ni Connie at ng iba pa. Titira nga raw si Bonnie sa simbahan sa loob ng 1 taon kasama ang medical team. Lahat nga
araw ng mga ito mga world government agent at ang leader nga nila ay ang CP8 agent na ang pangalan ay Alpha at isang araw itong napaka-sexing nurse. Nagpaalam nga raw si Kuma kay Bonnie at sinabi nitong salamat dahil sa isinilang ito. Tumawa nga lang ang bata dahil sa hindi niya nga alam na hindi niya na makikitang muli pa yung tatay niya. At matapos nga ang lahat naglayag na nga muli si Kuma para sa mga duty niya bilang isang bagong si Shichibukai. At ipinakita nga yung montage reaction ng mga si Shichibukai sa balitang yan patungkol kay Kuma. At ipinakita nga rin daw si Alvida, si Kobe, si Dragon, si Sabo at si Koala. Sinabi nga ni Doflamingo na Kuma the Tyrant mukhang meron na naman daw panibagong villain. Ipinakita nga rin ng Baroque Works. Sinabi ni Miss All Sunday aka Nico Robin kung interesado ba raw ito patungkol sa balita, pero ang sagot nga ni Crocodile hindi nga raw importante yon. At tinanong niya kung napatahimik na ba raw nila yung lalaking nakakita ng artificial rain ship. Ipinakita nga rin daw si Alvida at sinabi niyang si Kuma nga raw talagang malapit sa size ni Whitebeard. At tinanong niya nga si Kobe kung sino ba sa tingin nito ang mas malakas sa kanila. At syempre dahil sa takot nga si Kobe ang isasagot niya nga walang iba kundi si Alvida. Ipinakita nga rin daw ang barko ni Whitebeard. Nag-uusap nga raw si Ace at si Jinbei patungkol kay Kuma at nandyan nga rin daw si Whitebeard, si Marco at si Teach. Sinabi ni Ace na maganda dahil sa nakapili ng araw ng successor at sabi naman ni Jinbei parang ibig sabihin niya na si Ace daw ang may kasalanan nun. At oo nga dahil siya nga ang tumalo dun sa warlord na pinalitan ni Kuma. Isang araw itong dating hari at meron nga rin daw Karen King sa kanila. So ang tinutukoy niya nga ay si Doflamingo at talagang nagbago na nga raw ang mundo ng mga pirata. Ipinakita nga rin daw si Boa kung saan sinabi niya nga na wala naman daw yung kinalaman sa kanya since hindi nga raw siya makikipag-participate sa mga meeting. Sabi naman ni Gloriosa kahit na nga raw ganun mas mabuti raw na alam ito ni Boa. Sinabi naman ni Moria na isang araw po human at ano ba raw klaseng kapangyarihan yon. Habang si Drago naman daw pinakita rin at hindi nga nagsalita patungkol kay Kuma. So inip na nga tayo at kailan nga kaya gagalawin ni Monkey D. Drago ng baso. Matapos nga raw yun gumawa nga raw ng sulat si Kuma para kay Bonnie. Sinabi nga raw nito na marami raw siyang islang pinupuntahan at makakapag-travel nga raw sila na magkasama sa hinaharap. So sana nga talaga kahit papaano matupad nga ang pangarap na ito ni Kuma at ni Bonnie. Napakalupit nung tadhana kay Kuma, talagang napakatindi ng pinagdaanan niya at yung matupad yung ganitong klaseng pangarap nilang mag-ama talagang napakalaking bagay na. So sa last page ng chapter pinakita nga ang teenager na si Luffy kung saan tumatakbo nga ito sa kagubatan palayo sa isang tigre. Tumatawa nga lang daw si Luffy habang sinasabi niya na talagang galit na nga raw ito. At sa huling panel nga pinakita ang pagdating ng barko sa Pusha Village pero nakatanggap nga raw ito ng tawag sa Dendenmushi at sinabi nga ng agent na kausap niya na meron nga raw utos ang world government para kay Kuma at nasan ba raw ito ngayon. Ang sabi nga ni Kuma nasa East Blue nga raw siya at ano ba raw ang utos sa kanya. So base nga dyan hindi pa rin malinaw yung pakay ni Kuma sa Pusha Village. Lumalabas na hindi utos ng world government ang magpunta siya dyan dahil sa tinanong nga siya kung nasaan ba siya. Kaya sariling decision nga ni Kuma ang pagpunta dito sa Pusha Village. Maring related nga kay Dragon ang pagpunta niya dahil sa alam nga natin na konektado pa rin siya sa Revolutionary Army matapos siyang maging isang cyborg. Interesado nga rin siya sa Sangad Nika. Maring nalaman niya yung patungkol sa ginawang pagkuha ni Shanks sa Gomu Gomu no Mi at hinahanap niya nga kung saan ba napunta ang Devil Fruit at dahil sa isa nga sa mga pinupuntahan ni Shanks ang Pusha Village kaya siguro nagpunta nga rin dyan si Bartholomew Kuma. Siguradong nakita nga ni Kuma si Luffy dyan sa Pusha Village at na-explain nga nito kung bakit talagang tinulungan at nagsakripisyo nga si Kuma para sa mga Straw Hat sa Sabao de Archipelago. So yun, eto na nga kabuuan ng video natin. Let me know sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo. Wala tayong break next week kaya isang linggo lamang yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. Kaya ayun, huwag kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!